Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Autoranzo upang imbestigahan ang sasakyang ito. Ito po ay galing sa kasa. Tinanggihan po dahil ito daw po ay write-off na. Sabi ng kasa, kailangan na raw po itong palitan ng makina. Pero hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Mga kapatid, parang si Kuya Mike Enriquez po, ano? Mga kapatid, ito po nabaha. Nakahigop daw ito ng tubig. Ito po isang expander. Ang sabi po ng kasa, ito daw po ay dapat write-off na. Total wreck. Ngayon, nung nag-claim sa insurance yung may-ari nito, siya pa yung sinisisi. At sabi daw po, ay kasalanan niya dahil alam na daw pong may baha, isinugod pa niya. Naabutan talaga daw po yung may-ari nito na mababa pa naman yung baha, bigla daw pong tumaas doon sa kanyang kinalalagyan. So ngayon, titignan natin na para tayong investigador ng sasakyan. Parang si Mike Enriquez, investigador ng bayan. Titignan natin ngayon kung totoo po yung sinasabi ng kasa at kung totoo po yung sinasabi ng insurance. Kawawa naman yung may-ari nito. Paalis pa nga siya ngayon, papuntang Oman. May iiwan dito sa amin yung sasakyan. At minabuti na niya, naiwan dito sa amin dahil sabi ko nga, huwag kang mag-alala. Iba-vlog ko yan. Simula sa umpisa na pagtatanggal ko ng spark plug, yung 4, kasi kailangan matanggal ko muna yung 4 na spark plug para pasukahin ko kung meron man tubig doon sa loob ng cylinder po nito. At iyan po ipapakita ko sa inyo, one by one, kung paano natin iimbestigahan. Kung ito po ba ay talagang nasira dahil nalubog sa baha. At hahanapin natin ngayon kung nasaan yung computer box po nito, yung kanyang ECU. Nel, hanapin mo doon sa loob. Yung ECU, kadalasan nandito siya sa loob nun. Hanapin mo dyan. Habang kinakalas ngayon ni Tony, yung lagayan ng ng air cleaner. Nasaan yung air cleaner? Basa ba? Basa? Basa yung air cleaner. So ngayon, i-check natin kung talagang pumasok yung tubig sa loob ng cylinder. Pag pumasok talaga yung tubig sa loob ng cylinder, talagang may bumaluktot na connecting rod. Pero hindi para i-write off mo, hindi para sabihin mo magpalit ng makina. Kawawa naman yung may-ari kasi na-deny po siya ng insurance. Ayan. Sabi daw po ng insurance, don't tell a lie. Aminin. Pero since ngayon, yung air filter niya ay basa talaga ng tubig, may duda na tayo na malamang nakapasok, nakahigop ito ng tubig yung intake manifold nito at pumasok doon sa mga piston. Ngayon, kailangan lang kalasin to nito at matanggal natin yung air cleaner doon, tapos magtatanggal tayo ng spark plug. Ngayon, sa unang ikot at medyo maganit, ayaw umikot, hindi na natin pipilitin yan. Baka nga po baluktot na yung connecting rod, mamintana pa po yan. Lumusot yan at tumama doon sa pinaka-block niya, mas malaking problema. Okay, ito tanggalin natin. Ayun. Tapos ganito, halimbawa nabaha kayo. Biglang huminto ang inyong engine. Huwag nyo nang persahin yun kasi nga nabaha, pinasok sigurado ng tubig yon. Magtatanggal kayo ngayon ng 4 na spark plug. Kung diesel engine naman, magtatanggal kayo ng glow plug. Kung walang glow plug, talagang tatanggalin nyo yung mga injectors. Saka nyo pariridondohin yun para lahat ng tubig na nahigop ng intake manifold nyo na pumunta doon sa cylinder ay isuka niya. Hindi ko muna tatanggalin yung 4 na spark plug. Papaikot muna natin yung sigunyal. Papipihit natin kay Tony. Pero lagay mo muna sa neutral. Sige, ikot mo Kita ba? Doon ka kaya sa baba. Tiga mo. Tiga mo. Hindi, kung hindi kaya ng kamay, wag mo nang itutuloy kasi hindi kaya. Hindi kaya. Ganito 'yon, mga kapatid, posible tumukod na yung connecting rod nito. Hindi pwedeng pwersahin. Kaya kung halimbawa tumukod na ganun 'yon, kahit na malakas ang baterya mo, kahit malakas ang starter mo, mawawasak lang yung makina mo pag pinilit mo 'yan. Kaya tama lang yung ginawa ng may-ari. Sabi niya, hindi na raw niya yan pinaandar. Or isang cylinder lang naman ang mapuno dyan, hindi mo na talaga maiikot yan. Kasi yan naman ay magkakadugtong. Nakasynchronize sila. Kahit na nakataas yung isang piston, kung isa naman nakababa, puno ng tubig, hindi mo na maiikot yan. Kukontrolin niya na yun kasi hindi mo makokompress yung tubig. Daig pa nun ng bakal, hindi mo yun talaga mapipihit. Tiyo ito. So, hanap ka. Tingnan natin kung alin pa yung iba dyan. So, yung number 1, okay, wala siyang tubig. Di pa rin, tuyo pa din, Mga kapatid, kung halimbawa naman, meron talagang nabaluktot na connecting rod,
Alam nyo, minsan pinapadala lang namin niya kay Transmant, dinidiretso niya eh. Kung talaga maayos pa yung, yung connecting rod at wala na may ibang na damage, pinadidiretso lang namin niya sa machine shop at titignan niya yung kondisyon nung bakal, nung connecting rod na yun. Kung talaga may lamat na o hindi na pwede, hindi na niya ididiretso yun. Pero kung konti lang naman yung baluktot niya, ginagawa ng paraan niya ng machine shop. Okay, pangatlo, tres. Hindi rin. Kasi pwede rin naman talagang hindi basa. Kasi nga, nandito naman sa ibabaw yung spark plug. Kung ang tubig naman hanggang dito, so pwede rin hindi siya talaga abutin ng tubig. Ito, medyo basa, oh. Ayun, oh. Okay, Tony. Punta ka sa ilalim, pihitin mo. Tignan natin kung gagaan. Ayaw talaga maikot. Hindi na talaga siya makagalaw. Pwedeng naputol yung connecting rod kaya hindi ngayon ito makaakyat. Wala tayong nakakuha tubig na dyan. Kasi nga, matagal na rin naman to. Ilang linggo na rin to sa kasa. Tignan ngayon natin yung langis. Kung may halin tubig. Pakidrain mo yung langis. Kukuha tayo ngayon sa isang baso o kaya dun sa isang bote natin na gano'n na transparent. Magsalin ka. Makikita natin, hihiwalay ngayon yung tubig doon. So ganito muna, tanggalin mo muna yung oil pan, silipin lang natin kung putol yung connecting rod. Mga kapatid, ipakita ko po sa inyo yung Goldie po ni Kajun Sumoba. Ito po, malapit na nating ma-deliver to sa kanya. Tara, samahan nyo po ako. Ayan, ito na po yung crosswind ni Kajun Sumoba. Yan, ito po yung pininturahan natin ng gold. Nilagyan po natin ng steel bumper. Tapos nagpalit po tayo ng gulong. 235/75 R15. At ang ating mags galing po kay Sir Alex Pedro Martinez. Diyan po tayo kumukuha ng mga steel rim. Tapos nilagyan din po natin ito ng step board. At ang maganda po dito, ito po talaga pinadetail natin ang loob. No? Sa aking kapatid, meron po siyang carwash dito, yung RRJS carwash. Dito po sa Antipolo, dinetail po niya lahat ito. Ngayon, may nakalimutan lang kaming pinturahan, yung side mirror. At yan po ngayon, yung pinipinturahan ng ating latero na pintur na rin. Yan. Basta po kasi Randy ang pangalan, talagang jack of all trades yan. O ayun, nandoon po si pintor, latero. Yan, tinatapos din yung pinturahan, yung mga steel bumper po natin. Okay, umaandar na to, no? Okay na, pre, no? Okay na? Kumakagat na. So, pwede na bang ibigay ito doon sa may-ari? Yung i-request mo na yung mga side mirror nito bukas. Oo. Yung mga ganito. Wala ba doon sa mga, niya? Ha? Wala. Hindi bali. Basta makabit mo muna yan kasi ito mga kapatid, ang plate number nito ay naka-caretake sa LTO. Hindi ko malaman, nakalimutan ko tuloy yung term. So nandoon yan, iniwan nila sa LTO yung plate number nito. Hindi nila makuha dati kasi ang kulay nito ay silver o silver gray. Ngayon, ibinalik namin sa original na kulay para madala nila ngayon sa LTO at makuha nila yung plate number, sabay rehistro na rin po. Mga kapatid, yung tungkol po doon sa expander po na yun ng Mitsubishi, tinignan ko po, kakaunti lang ang tinakbo. Ngayon, ang gusto ng kasa ay write-off na, palit na ng bagong makina. Palibasa kasi, tinanggihan ng insurance kasi nga ito ay lubog sa baha. Sabi po ng insurance, kasalanan mo yan. Alam mo na palang may baha, lumusong ka pa. Kaya na-deny po yung kanyang claim. Ang gusto naman ni Kasa, palit ng bagong makina. Kaya itong may-ari nito, hindi niya na po alam ang gagawin. Ngayon, narito po si Autorans. Titingnan po natin yung pinakamaliit na gastos na pwedeng mangyari. Hindi naman butas yung block. Kung butas yung block nito, malalaman pa natin yan kapag naibaba na, doon magkakaroon ng malaking problema yung may-ari nito. Siyempre, magpapalit tayo ng buong makina. Yung block, hindi mo naman yan marirepair. So, ang sinasabi ko lamang po dito, itong bumili ng sasakyan nyo, Mitsubishi, sa dami ng mga sasakyan na meron dito sa Pilipinas, binili niya yung inyong sasakyan. Tapos ngayon, aksidente, nalusong siya sa baha. Yan pa ba yung matatanggap niya ngayon sa inyo? Kung meron namang solution, kung meron namang paraan para maayos yung kanyang makina, bakit papalitan nyo ng buong makina? Wala na ba kayong magagawa o referrals man lang para matulungan
yung mga tao na gustong-gusto yung mga modelo ng sasakyan nyo, binili yung expander nyo, tapos ngayon hindi nyo matutulungan. Ito opinion ko lang, sana lumugar din kayo doon sa mga taong nagkagusto ng inyong mga sasakyan. Kaso, na-aksidente, nalubog sa baha. Hindi naman niya sinasadya dahil ang sabi nga niya, nung una, mababa lang. Na-traffic sila doon, tumaas na. Kaya lang, nakaandar yung makina. So, sabi ko nga po, doon sa mga may sasakyan, kung halimbawa ganun na nangyari, patayin nyo na yung engine, tanggalin nyo yung battery, no? Takpan nyo na lang yung tambucho, kumuha kayo, yung medyas nyo, tanggalin nyo. Kung ilang medyas yan, pagpasok-pasukin nyo lahat sa tambucho para hindi pasukin ng tubig ang inyong makina. Ngayon, dun sa air cleaner, dahil hindi naman umaandar ang inyong engine, okay lang yun. Wala na kayong magagawa doon. Pero kung meron pa rin kayong mga tools, tanggalin nyo air cleaner, pasukan nyo rin ng mga basahan yon para hindi pasukin ng tubig ang inyong makina. At siyempre, dapat tanggal sa baterya para hindi naman masira yung mga computer box. So ngayon mga kapatid, pabababa na natin yung engine nun dahil talagang hindi na mapihit yung sigunyal, mano-mano, kahit gamitan ng power handle, hindi na mapihit. At titignan natin, baka naman may isa lang na bumaluktot na connecting rod dyan at tumukod, kaya ayaw nang mag-akyat baba ng ating mga piston. Pag sinabing write-off, total loss na yan. Wag naman. Tulungan natin yung may-ari nito para naman mas marami pang magtiwala sa inyo na kapag ka nagkaroon ng ganitong mga aksidente, nagkaroon ng ganyang mga nafa-flooded na mga sasakyan, talagang kayo ang pupuntahan. At yung serbisyo nyo ang importante na maibigay nyo sa ating mga kababayan. Yung may-ari nito, dahil pasok pa naman dapat talaga to sa warranty, wala na pong nangyari. Hindi na po mangyayari yun dahil tinanggihan na po siya ng insurance. Ngayon, kung bakit 6,346 lang ang tinakbo nito, ang may-ari po kasi nito ay OFW. Tuwing umuwi lamang siya rito, doon lamang niya nagagamit itong sasakyan. Kaya po ganyan ang kanyang tinakbo. So, kakaunti lang ang tinakbo, wasak na ang makina, sabi ng kasa, sabi ng insurance, hindi na daw pwede, siya pa ang nasisi. Kaya po kayo, kapag po kayo ay maghahanap ng insurance company, no? Kausapin niyo po ako, meron tayong kaibigan, no? Talagang mapagkakatiwalaan. Yung mga insurance niyo po na yan, kung hindi kayo matutulungan sa ganitong klase ng mga sitwasyon, itry niyo po yung kaibigan ko na may-ari ng insurance po na yan, si Camulong de los Reyes. Sa mga kapatid, kilala niyo po yan. Talagang malalapitan natin siya pagdating sa mga ganitong problema. So ito pong stronghold na insurance company po na yan ni Camulong. I-try nyo po yan. Ito po ay kapatid din namin sa iglesia. Kaya kung mga ganitong problema, walang dayaan talaga. Makakasigurado kayo na kapag katulong ang inyong kailangan pagdating sa insurance, sigurado po hindi po kayo mapapahiya. Dito po sa stronghold. Ito po ang ating insurance dito rin sa Talyer.